9738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time, 3:04 po ng hapon. At magandang hapon po. Welcome po tayo ulit sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ito po ulit si Mr. Edison Enriquez at live po tayo ngayon dito sa ating station sa Radyo Pilipinas booth. At syempre po, makakasama po natin ngayong hapon ang ating mga main host po. Unang-una na po si Sir Francis Cancino. Magandang hapon, Sir Francis. Magandang hapon sa iyo, Edison, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Magandang hapon, Edison. Magandang hapon. Medyo ano ang audio nyo, sir? Paayos nyo po ng konti yung audio nyo, sir. O, kamusta naman po kayo dyan, sir? Maayos at patuloy tayong nag-aanyay. I-welcome na po natin sa kabila po ang isa pang host, Sir Francis. Si Ma'am Cora. Good afternoon po, Ma'am Cora. Good afternoon. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Okay naman po ang audio nyo po. Okay. Welcome to our Kalinga mula sa Red Cross o hatid ng Red Cross. At tuwing linggo at 3 o'clock ay nakikiisa tayo sa mga chapters natin para talakayin mga importanteng mga pangyayari sa Red Cross. Opo, Ma'am Cora, Sir Francis, kahapon po ay meron po tayong event na ginanap dyan sa may Quezon Memorial Circle po at kasama po natin si Chairman Gordon at tayo ay nagbahagi po ng ating programa para sa COVID, yung mga cash relief natin para sa mga naapektuhan po ng COVID. At usually po ang mga nabibigyan po natin ay mga senior citizen at talagang hirap na hirap. Yung mga hindi po nabigyan ng 4Ps or ng SAP ay tayo ang nakapaghatid sa kanila ng konting tulong. Ma'am Cora, 434 families po yan mula sa dalawang barangay, Barangay Bahay Toro at Barangay Batasan Hills. At tuwang-tuwa po ang ating mga na paabutan ng konting ayuda po. Okay, Sir Francis, okay na po kayo? How do you read me? Okay na, Sir Francis, okay na po. Okay. At syempre, patuloy tayo nag-aanyaya sa ating mga taga-subaybay every Sunday sa ating patuluyang serbisyo publiko dito sa Radyo Pilipinas 1738 on your dial. At sumasa inyo na naman ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, ang ating kaagapay nariyan, walang iba, kundi ang ating Philippine Red Cross Governor, Cora Alma de Leon. Magandang hapon, Governor Cora. Kamusta po kayo? Francis at kay Edison. Muli tayong nakikipag-ugnayan sa mga chapters natin, yung may magandang balita, dahil dapat ang malaman ng mga nakikinig sa atin kung ano ang developments, kung ano ang mga proyekto ng Red Cross. Okay, tama yan, Governor Cora. Sapagkat sa araw na ito, Edison, kung hindi ako nagkakamali ay mamamasyal ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa lalawigan ng Isabela. At dito ay tatampok natin ang ating Red Cross chapter sa Isabela sa pamamagitan ng ating pakikipagtalastasan sa ating chapter administrator. Walang iba kundi si Administrator Josie Stephanie Cabrera. Tama ba, Edison? Yes po, Sir Francis. Sa dakong Hilagang Luzon po ay makakasama po natin ang administrador ng Isabela. At nandyan na po sa atin siya live via Zoom. Si Ma'am Josie, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, lalong-lalo na sa ating host, si Sir Francis Cancino at saka ang ating butihing governor na si Governor Cora de Leon. Magandang hapon po, Administrator Josie. At kami nagpapasalamat at makakatalastasan ka namin ngayon upang mailarawan mo sa sambayanan
ang ikangay patuloy na pag-unlad at malawakang serbisyo ng ating Red Cross chapter dyan sa Isabela, Administrator Josie? Kasi right now, sino ba ang chairman nyo ngayon sa Isabela chapter? Ang Batiin chairman po natin. natin ngayon, si Congressman Tony Pet Albano po. Kaya Yes. pinapasa po pala niya na hindi siya makakadalo ngayon dahil may prior appointments po siya today. Inimbitahan din po natin siya, Sir Francis at saka Ma'am Cora, ang kanilang chairman. Pagamat medyo busy ang kanilang chairman po. Si Ma'am Josie nandyan. Anyway, Yes. tuloy-tuloy na kagad tayo, Edison. At Governor Cora, siguro mailalarawan ni Administrator Josie ang na sila ay meron ng biomolecular laboratory sa Isabela. Saan ito matatagpuan na Administrator? Ikinagagalak ko pong ipabatid sa lahat na nagkaroon na po tayo ng kauna-unahang biomolecular laboratory dito sa lalawigan ng Isabela, at ito ay mahahanapan po or nakalocate sa ating DRRM complex. Sa may Kapitolyo po ito, Alibag, City of Ilagan, Isabela. Gaano na po katagal ito, Administrator Josie? Ito po ay na-inaugurate noong November 19 at ang first testing po natin ay nagsimula noong November 25. At Sino-sino kitang-kita- naman po ang naging donor ng ating naturang laboratorio, Administrator Josie? Ang ating lupa po ay donated by the Provincial Government of Isabela sa pamumuno ng ating butihing gobernador na si Governor Rodito Albano. At ang building at kabuuan ng ating Red Cross Molecular Laboratory ay nanggaling po sa ating national headquarters sa pamumuno naman po ng ating chairman na si Senator Dick Gordon. Governor Cora, Yes, kitang-kita sa larawan yung in-inaugurate na PCR na hood, at mukhang kasama sa picture si Miss Universe Opo. of the Philippines. Si- Kasama naman dito, nakakitang-kita ang chairman natin ay nagsasalita at pinapaliwanag siguro kung ano yung ating in-inaugura doon nung November, I understand, no? November yung ating molecular laboratory. And kumusta? Nag-ooperate na ngayon, hindi ba, Josie? Ang Ay, ating opo, ma'am. molecular laboratory? Operate na po ngayon. Functional na po ang ating laboratory, 24/7 po siya. Oo. mga ilang pagsusuri po ang nagagawa ng ating laboratorio sa araw-araw, Administrator Josie? Ang ating laboratory po ay may capacity na makapag-test ng hanggang 2,000 sa isang araw. 2,000. Ano-ano po ba ang mga kagamitan ngayon ng ating molecular laboratory, Madam Josie? Meron po tayong isang RNA extractor. Meron po din tayong 2 PCR machine. Meron tayong 2 biosafety laboratory at saka equipped din po ito ng negative pressure. Aha. Meron po ba ilan ang kabuuan ng manpower complement ng ating laboratorio, Administrator? Meron po tayong mahigit 20 na staff, comprised po ng 20 na medical technologists. Meron po tayong isang pathologist. Ako naman po ang tumatayong mall manager. Meron din tayong 4 na encoder at saka 2 laboratory aid. So yun po ang kabuuan ng ating staff sa ating molecular laboratory. Sa isang araw po, Ma'am Josie, nakakailang test kayo, ma'am? Nakakailang samples po tayo?
Actually po, nagre-range tayo ng 175 hanggang 200 po. From start ng ating molecular laboratory, meron na tayong almost 3,000 samples na na-examine. Well, Administrator Josie, alam natin na yung pagkakaroon ninyo ng molecular laboratory, hindi lamang po eksklusibo para sa Isabela alone. Sino-sino po ba ang mga nakikinabang pa sa mga karatig na bayan, lalawigan at munisipyo? Ang ating molecular laboratory po, bali kinikater po nito ang Region 2 at saka yung nearby CAR area gaya ng Kalinga at saka Apayao. So, lahat po ng Region 2 or lahat ng mga probinsya na kalapit ng Isabela, dito po sa amin nagpapa-examine. Okay. Kaya nga very strategic ang pagkakaroon ng molecular laboratory sa Ilagan, Ilagan, Isabela, because yung accessibility nito sa nearby provinces na wala naman laboratory. Kaya I think we should consider this as good news. Well, siguro Governor Cora, malaman natin mula kay Administrator Josie, kamusta na ang estado ng COVID diyan sa Isabela, sa Region 2 for Regarding po sa COVID cases natin, tumataas po siya ngayon. Alaan dito sa Isabela, umabot na po siya ng 433 total cases. Dito 22 ang bagong case at saka mayroon tayo 11 na naka-recover. Ang ating active cases ay mula sa iba't ibang sa mga sumusunod. Ito ay galing sa return Sham, sa non-APOR or non-APOR po is 14, workers is 52. Meron tayong pulis na 3 at saka yung pinakamarami po sa atin is yung ating local transmission, which is yun ang tumataas ngayon. Meron po tayong nakatala na 355. Nakalagay dito na bukod sa molecular laboratory, meron ko din kayong responses for flooding in Isabela. Can you tell us, can you share kung ano yung nangyari sa Isabela that required responses from Red Cross? Nagka-flooding ba sa inyo sa Isabela? Yes, ma'am. Nakaranas po tayo ng malubhang pagbaha noong November 11 at 12 dahil po sa epekto ng Typhoon Ulysses. Ang Isabela chapter po ay may nakahanda lagi na mga 143 volunteers as staff sa anumang sakuna. So that day po nakipag-coordinate tayo sa PDRRMC at saka sa city government ng Ilagan para sa agarang tulong. And then nagkaroon tayo ng welfare desk, first aid station, namigay tayo ng hot meals, ready-to-eat meals, tubig, face mask, at face shield sa mga evacuation centers. Dito sa larawan ay kitang-kita yung sa picture, yung pagdidistribute ng mga supplies na very well organized ang distribution. Saan to ginawa? Mismo ba sa Ilagan o saan? Sa Ilagan po yan. Nung araw po na pinasinayaan ni Senator Gordon yung ating molecular lab, and then tumuloy kami sa isang barangay sa Ilagan, which is Barangay Sipay, para makapag-distribute din po ng non-food items sa mga apektadong pamilya. Ma'am Josie, ilang barangays po at saka bayan sa Isabela ang tinamaan ng matinding pagbaha na dulot nung sinasabi nilang pag-apaw ng ating ilog dahil doon sa sunod-sunod nagpapakawala ng tubig ng dam? Sa 1,018 barangays natin sa Isabela, 422 dito ang lumubog sa baha nung Typhoon Ulysses. Nakakatuwa Edison, naman at updated ka, Josie, sa mga figures, no?
sa mga nanonood at nakikinig sa atin, to what extent Isabela had been affected by Typhoon Ulysses, and now itong pagpuput up ng molecular laboratory is indicative of your capacity to help in this COVID-19 pandemic. Kaya talagang at par tayo at saka talagang ginagawa ng Red Cross yung mga dapat gawin para makatulong sa mga apektado o maapekto pa ng COVID-19. Siguro, Governor Cora, Edison, malaman natin kay Administrator Josie, sa lawak ng pinsalang idinulot ng series ng mga bagyo dyan sa Region 2 at sa mga karatig na lalawigan, gaano ngayon nakatutulong ang ating Biomolecular Laboratory, Administrator Josie? Tamang-tama po, talagang naitaon na just after nung Typhoon Ulysses or nung flooding, yun po yung opening ng ating laboratory. Tamang-tama po na lahat ng probinsya ng Cagayan at saka ng Isabela, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation centers, pina-examine po lahat ng region, yung Reso region sa atin, mga priority barangays na naging underwater. Sir Francis, Ma'am Cora, sa atin lang ipakilala po yung isa pang guest na natin na nasa Zoom kasi kanina pa yan nandyan. Isa po siyang 143 volunteer gaya po na nakasulat sa kanyang damit. Siyempre, Red Cross volunteer po siya, si Ma'am Victoria Mangilin. Sa Isabela po yan. Magandang hapon po, Ma'am Victoria. Good afternoon din po, sir. Well, Good afternoon, Vicky. Good afternoon po. Lagyan nyo ng audio. Hindi rinig. Medyo laksan yung aso po yung narinig. sa inyo ba yon, Ma'am Victoria, yung aso? Ay, hindi po dito yung Go answer, ahead. sir. Okay, Ma'am. Bukod sa sorry at medyo ngayon lang ka namin naipakilala. Buti may kuryente na dyan sa inyo kasi kanina, Ma'am Cora, dapat supposed to be ay by phone lang siya. Wala daw sa kanilang kuryente. Kamusta naman po kayo ngayon dyan? Bilang kasi syempre ngayon ay volunteer month ngayon, Ma'am Cora. Kaya sinama po natin si Ma'am Victoria. Mabuti naman para ma-interview natin. Maliwanag na ba? Meron ka ng audio? Opo, ito na po, Sige. ma'am. Yun, maliwanag na. Sige, kailan ka nagsimulang mag-volunteer sa Red Cross? Ma'am, volunteer po ako since 2010 po. Yun po ay bagyong 1 po, ma'am, nung nag-start ako dito sa Philippine Red Cross po. Ang galing kasi 2010, 2019 na tayo. So, 2020. 19 years, 9 years ka na. 10 years na, ma'am. Volunteer. No, sino nag-motivate sa iyo to volunteer sa Red Cross? Sino ang kumausap sa iyo para mag-volunteer? Ikwento mo, Vicky. Yes, ma'am. By that time po, I was just 14 years old lang po. And then, meron po akong na-meet na isang volunteer po, si Kuya Bunso. Siya po yung nagtawag sa akin na pumunta dito. And during that time po kasi, kasagsagan ng bagyong 1. So, sabi ni Kuya Bunso, punta ka sa Red Cross kasi kulang yung volunteers, kailangan namin ng manpower. So, despite that po, nag-decide ako na mag-join dito sa Philippine Red Cross. At yun po, nag-enjoy ako kasi aside sa experience, meron din po akong family na nakilala dito sa Philippine Red Cross. Isabela. Kaya tamang-tama, you were 14 years old at the time. So, plus ngayon ay, since the time na nag-volunteer ka, may 6 years na ba na volunteer ka? How many years ka nang volunteer? 10. 10 years na po, ma'am. Since 10 years, yeah. 10 po. So, sufficient time to really make a contribution sa atin. Nagsimula ka ba sa Red Cross 143? Volunteer? No, ma'am. As a Red Cross youth po. Red Cross Youth, oo. Pero kasi ang Red Cross Youth ay related sa mga taong nag-i-school at the time, ano? Saan ka nag-aaral at the time?
I was studying at Isabela School of Arts and Trades po, ma'am, during that time Yeah. po. Third year high school po ako. And then, meron po kasi itong Red Cross Youth na organization per school po. So, I was the president that time po. Okay. School-based volunteer program. Oo. At ikaw yung naging presidente ng grupo. Kaya we're here to congratulate you for the active engagement sa Red Cross. And I'm sure yung ating chapter administrator na si Josie knows how you are operating. Kaya ikaw ang denominate. Kasi nakalagay dito, nasa linya, Victoria Mangilin, 143 volunteer. So nag-move ka from Red Cross Youth to 143 volunteer. Ganun ba nangyari? Yes, ma'am. Nag-grow na rin po ako with Red Cross. Very good. Well, Si Governor Francis, Cora. baka may tatanong. Siguro, nais nating malaman kay Vicky, yung 10 taong karanasan niya sa pagiging volunteer dyan sa Isabela, ano ang masasabi mo ngayon? Ano ang nagiging damdamin mo ngayon bilang isang volunteer? At bakit inilagay mo na ang iyong sarili sa pagsiservisyo sa Philippine Red Cross dyan sa Isabela chapter? Okay, sir. At first po, pumunta lang ako dito for experience, to have fun. And in the long run po, nag-enjoy na rin kasi ako. Kasi aside po sa mga experiences na napupunta kami sa iba't ibang lugar, meeting people, and nakakatulong, especially, dito po sa loob ng Philippine Red Cross, nakilala ko yung mga kapwa ko volunteers na naging pamilya ko na rin po. So, kung sa isang pamilya, meron po tayong tinatawag na support system. Dito rin po sa Philippine Red Cross, nakilala ko yung mga tao na naging support system ko. Yun po yung pinaka-motivation ko. That's why I'm keep going here sa Philippine Red Cross. And aside from helping people po, ang sarap sa feeling na nakikilala ka, nire-recognize yung effort namin ng mga tao. Yun po. Nag-undergo ka na ba ng skills training sa Red Cross during the period na ikaw ay volunteer? Anong mga inattendan ng seminar? Nagkaroon ka na ng pag-attend ng seminar? During my, during Red Cross Youth po, I attended the National Youth Council sa Manila. And then after that, nagkaroon din po ng leadership training dito lang po locally. At saka meron din po tayong first aid training po. First aid. Very important yan, lalo na sa mga kabataan. And that can be a major contribution of Red Cross sa mga youth. Very important kasi ang interest ni Chairman, the Red Cross youth are volunteers in the community under the 143. So I am sure our chapter administrator can share ano naging strength ng Red Cross because of its volunteers. Hindi nagpapasalamat unang-una ako sa Red Cross volunteers, sa ating 143 Board of Directors, advisors, Red Cross Youth, chapter volunteers na kung hindi dahil sa kanila, hindi po namin kayang gawin lahat ang services na pwedeng i-render ng Red Cross. So halos lahat ng volunteers po natin may kanya-kanyang services na itutulong. Meron po sa blood, meron na tayong trained sa DMS, at saka iba pang services na katuwang natin sila sa pag-uplift sa Isabela chapter. Administrator Josie, ilang Victoria Mangilin meron ang ating Red Cross chapter? At gaano na kalakas ang puwersa ng ating mga volunteers? Actually, meron tayong 30 na active chapter-based volunteers aside from yung mga
143 natin sa community. So, since maluwang ang Isabela, marami din po tayong volunteers. 1,000 din po ang volunteers natin na trained na through Isabela chapter. Wow. Magandang balita yan, no? Kasi alam natin yung chapter-based volunteers accessible kung merong mga kailangang mag-respond ang chapter. In addition, sa community naman, ay meron na kayong mga 143 volunteers na pwedeng ma-mobilize katulad nangyari sa inyo sa Ulysses. Pero what about yung concern ng active ba ang mga board ninyo? Ano yung mga concerns ninyo na makes it very challenging for the chapter administrator to be in Isabela? Kasi napakalaki ng Isabela. I've been there. Nakita kong ang the depth and breadth of Isabela as a province. Paano nyo nararating yung lahat ng mga lugar na ito? Nagpapasalamat ako sa aking mga board of directors dahil siguro naman Ma'am Cora, nandito ka sa amin last year nung mag-conduct kami ng ating orientation. And then nakikita nyo naman po active ang aking mga board of directors. Very supportive din po sila. Once na tinap nyo sila at magsasabi kami ng kailangan namin sa kanila, lalong-lalo na sa ating chairman na si Congressman Albano, wala pong hindi na naitutulong sa atin. Pero ang naging challenge natin this year, Ma'am Cora, dahil sa COVID, is number one yung ating fund campaign. Alam naman po natin lahat na ang Red Cross ay nagde-depend mostly sa ating mga donors. At yun, since COVID time, bumaba po ang ating collection sa mga school, sa community. At ang ating first aid training po, lahat ng training na stop. Kaya doon po tayo nagkaroon ng challenge this year dahil sa COVID. Though ang blood services natin, nakikita natin na siya isang serbisyo na mahirap nating mahirap nating punuan, pero sa pagtulong-tulong at saka sa mga stakeholders natin, nakukuha pa rin natin nagkakaroon ng 3 to 4 bloodletting activities in a month para mapunuan ang ating blood supply. Ang challenge na binigay ko sa mga chapters na may molecular laboratory is that yung magpapatest, magpapaswab, bigyan i-encourage na mag-members. Kung di man sila, yung members ng Kalam family. Kasi makatutulong to sa tamaan sabi mo na tayo naman ay we depend on the public for our funds. Kaya maganda na i-dovetail natin yung ginagawa ninyo na nag-molecular testing kayo na kung pwede kasabay na dito ang orientation on membership para ma-ensure kasi when they receive the service, kitang-kita naman na why we need funding support for our activities. Katulad ng sabi mo nga, sabi din ng ating volunteer na kailangan din sa atin first aid training. Si Francis, baka may tanong. Sir Francis, Ma'am Cora, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magko-commercial break muna tayo. At bago tayo mag-commercial break, meron po tayong hinatiran po tayo ng isang mensahe mula sa Head of Delegation ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Society para sa darating na Kapaskuhan at 12 days na lang po before Christmas. Ito po ang kanyang mensahe ni Sir Robert Kaufman. Hi everyone, I wanted to take a moment to say thank you and happy holidays. First off, a very big thank you to the Philippines Red Cross and the entire team of 143 volunteers, especially Chairman Gordon and Secretary General Liza, who do an incredible job every day working to help keep the country safer and more prepared. I want to acknowledge it's been a very tough year for a lot of us. For a lot of people who have faced the brunt of climate change and storms and the pandemic. I want to wish you the best, tell you that you're not alone, that
Next year, no matter what happens, the Philippines Red Cross will be there, and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies along with it. I wish you the best during the holiday season. Stay safe, stay COVID safe, and looking forward to a good 2021 with you. Thank you and all the best. Ano po itong bagong ID system na tinatawag na PhilSys na nakita ko sa Facebook? Yes, ito ang tinatawag na Philippine Identification System or PhilSys na magsisilbing Central Identification Platform at magbibigay ng valid proof of identity sa lahat ng mga Pilipino. Paano po ito naiiba sa mga ID na meron tayo ngayon? Good question. Ang PhilSys ay magiging foundational ID system natin. Ang ibig sabihin nito, kapag kailangan mag-apply o makipagtransaksyon kung saan kailangan ng valid ID, ang PhilSys ay maaaring mong gamitin para dito. Ito rin ay isang digital ID system, kaya pwede itong gamitin kahit walang physical card dahil ang layunin talaga ng PhilSys ay mapabilis ang mga transaksyon sa government agencies at private companies. Amazing! Ano naman po ang kailangang impormasyon para sa PhilSys? Simple lang, ang inyong demographic information tulad ng name, gender, address, date at place of birth, blood type, at biometric information tulad ng photo, fingerprints, at iris scan. Got it, sir! Thanks! #ID natin, ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Itong paparating na Pasko sa panahong may pandemya, paano na nga ba? Sila ba'y nakakangiti pa? Buhay at pag-aaruga, ibinibigay para sa ikabubuti ng kapwa. Kanilang sakripisyo ay walang katumbas na kahit anong material na bagay. Nagbabantay sa iba, kahit sariling pamilya ay hindi makasama, kapalit ang ginhawa at ngiti ng iba, lahat kinakaya. Sa inyo na nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng malayo rin sa pamilya, salamat po sa buong taong regalong hindi matatawarang dedikasyon at serbisyo mula sa inyo. May you all have a meaningful holiday filled with good health and happiness. A salute to all our frontliners this Christmas season from Philippine Broadcasting Service and Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At kung sa mga ating nanonood sa ating Facebook Live, kayo po ay maaaring magbigay ng inyong komento at mga ilang mensahe. Live din tayo sa Radyo Pilipinas sa Facebook Live at sa Kalinga Hatid ng Red Cross Facebook page. At mag-a-upload din po tayo sa ating YouTube page ng ng programang Kalinga Hatid. At sa kasalukuyan po ay tayo ay nagkaroon na ng test para sa molecular lab na 1,400,682. That is from April 14 to December 13 po. Magandang hapon ulit, Sir Francis. Okay, at siguro Edison, tatanungin natin ngayon at mailarawan ni Administrator Josie, kamusta na po ang Isabela at ang buong Region 2 sa ngayon matapos ang trahedya o kalamidad na naganap? Ngayon po ay Naka-recover na ba kayo? Normal Naka-recover na. pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa dami ng tulong na natanggap natin sa iba't ibang larangan ng dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayong panahon po ng pagbaha dito sa Cagayan at Isabela ay dagsa po yung tulong na natanggap natin. Dati-dati nga po ang ibang chapters, kung may mga disasters, kanya-kanya po tayong kalinga sa ating mga kaprobinsya. Pero sa ngayon naramdaman ko po, maski as far as Pangasinan, La Union, may mga donations po tayo. And then as far as Tarlac at saka international
na mga kaibigan, kakilala, marami pong donasyon na ang naibigay sa Red Cross. Kaya po naipahatid din po natin ito sa halos lahat ng 422 barangays na apektado dito sa ating lalawigan ng Isabela. Meron pa po ba tayong mga displaced families na inaaruga at kinakalinga ngayon ng Red Cross Chapter, Administrator Josie? Sa ngayon po, wala po tayong mga displaced families maski po nung kasagsagan nung pagbaha. Itong pagbaha na ito is inabot tayo ng 2 hanggang 5 araw. Ito po ay isa sa pinakamataas in the past 40 years na naitala. So mataas po talaga itong dala ni Typhoon Ulysses. Pero wala po tayong mga displaced families na recorded po. Kasi dito sa atin, sa Isabela at saka sa Cagayan, mostly sa ating mga relative or kung saan man yung may mataas na lugar, doon po lumilikas ang ating mga kababayan. And then pagbaba ng baha, bumabalik po ito dahan-dahan sa normal. Yan ang magandang balita dahil kapag sinabing evacuation center, ibig sabihin walang kapasidad ng community to take care of the victims of disaster. Nangyari din ito sa Catanduanes, nung magpunta si chairman ay nakita niya na mga pamilya ay nagbibigay ng ayuda sa mga kababayan nila para ma-strengthen. Kasi kung aasa sa iba ay kukulangin. Pero kung magtutulungan sa community, katulad nangyari nyo sa region, ay magandang balita yan. Because I think it shows the capacity of the province to generate resources coming donations from other chapters and other provinces nearby sa Isabela. So that's good news sa aking palagay. Well, Governor Cora at Edison, balikan ko lang si Administrator Josie. Alamin natin sa kanya ano-ano naman ang mga pagsubok o mga challenges na kinaharap ngayon at naranasan ng ating PRC chapter, lalo na dito sa may kaugnayan sa COVID. Sa panahon po ng pandemya na ganito, ang pinaka-challenging na aming naranasan ay yun nga yung nabanggit ko kanina kay na isa yung fund campaign. Hindi natin inaasahan ang pangyayaring ito, kaya hindi tayo lubos na nakakapagbigay serbisyo kung kulang ang ating budget. Pero ang pagkakandak ng first aid training at membership sa mga schools, offices, at saka LGU ay bumagsak. Ngunit nagpapasalamat tayo sa tulong ng National Headquarters at ibang stakeholders na ipagpapatuloy pa rin natin ang ating service delivery dito sa Isabela. So hindi tayo makagawa ng anumang mga fundraising activities or programs ngayon na Administrator Josie? Ganun nga po, sir. Pero marami pa rin pong tumutulong sa atin, kaya maski papaano na isasagawa pa rin natin ang ating mga service delivery na walang humpay na serbisyo sa ating kapwa. Biro mo, Governor Cora, napakahirap mag-fundraising. Bawal ang caroling. Pero Sir Francis, pwede ng virtual caroling daw ngayon kasi lahat na ng ngayon ginagawa via virtual na eh. Oo, pero iba rin yung live. Pero alam mo, yung voluntary donations, kapag ang appeal mo ay para sa Red Cross, ay naunawaan nila na wala tayong pondo na nanggagaling sa gobyerno, kailangan talaga mga voluntary. Dapat aktibo sa mga barangays kung sino yung mga taong pwedeng hinga ng tulong sapagkat during this pandemic and even during the typhoon, that's the critical times na pwede tayong manghingi ng tulong. Hindi naman nakakahiyang humingi ng tulong dahil
para sa kababayan din natin ito na kapwa Pilipino na kailangan matulungan. Edison, nandiyan dyan pa ba yung ating volunteer? Yes po, nawalan po siya ng nagkaroon siya ng problema sa internet kaya nasa telepono na lang po si Ma'am Victoria. Okay. Victoria. Tatanungin natin si Vicky. Vicky? Yes, sir. Okay. Ano ngayon ang mas malaki pang maiko-contribute mo bilang isang Red Cross volunteer sa Isabela chapter? Meron ka bang mga moves o mga programa na maka-inspire ng mga katulad mong kabataan na magiging volunteer pa rin sapagkat napakalaki ng pangangailangan ng ating mga Red Cross chapter sa mga volunteers? Yes, sir. Ang pinaka-contribution ko po bilang volunteer ay ang pag-aya rin po ng iba pang mga volunteer na sumama dito sa Red Cross. Kasi, sir, isa sa mga struggles po namin during ganito po, mga sakuna, yung kakulangan sa volunteers. So, after po ng mga operation namin, nagpo-post po ako sa social media para manghikayat po ng mga volunteers na pumunta dito sa Red Cross. Okay. Okay. Iyon po yung andiyan ka ba, Ma'am Victoria? Hello, yes, sir. Oo. Iyon po. Matanong ko lang, 24 years old ka na ngayon, tama? Opo, sir. Okay. Dalaga? Opo, sir. Okay. Sige. Single, Bakit Single. mo tinatanong, Edison? Natanong lang naman, Sir Francis. Hindi, kasi alam ko binata ka eh. Tama naman yun kasi kung siya ay may boyfriend, yung boyfriend na yun ay pwede din niyang ma-encourage na mag-volunteer. Di madadagdagan. Ngayon, kung wala pang boyfriend, maghanap ng boyfriend. Okay. Siguro hingan ko na lang ng mensahe muna si Vicky para sa mga nakikinig natin nationwide at baka maka-inspire pa siya ng mas maraming katulad niya. Okay, Vicky, ang iyong mensahe. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-unang po sa lahat, nandito po ako sa Philippine Red Cross dahil gusto kong ma-reach yung mga tao through sa services ko. At ang realization ko po during staying with the Red Cross ay hindi mo kailangan maging public servant para makatulong. Kailangan mo lang ng puso at kailangan mo ng passion na tumulong sa iba po. Humingi po ako ng tulong sa lahat ng nakikinig na kung kaya niyo pong magbigay pa ng tulong sa amin dito sa Isabela, wag po kayong magdalawang isip na magbigay sa amin. At sa lahat po ng mga kabataan dito sa Isabela, kung gusto niyo pong ma-experience din ang mga adventure na na-experience namin, pumunta po kayo dito sa Philippine Red Cross. Okay, yun po yung kanyang mensahe, Sir Francis, Ma'am Cora. Baka may mga karagdagan pa ko kayo. So, sino bang susunod? Si Ma'am Governor Cora. Yes, napakaganda ng sinabi ni Victoria, no? Kasi parang sa apelyido niya, mangilin. So, mag-encourage. Maganda ito, mag-encourage pa ng ibang mga kabataan at saka Red Cross 143, kung pwede, in every municipality, in every barangay. Kaya challenge ito kay Victoria as a volunteer to get more volunteers in the coming months. Kahit na may pandemic, makatutulong sila to bring volunteers to either donate, ma-increase ang ating funds, and of course to provide service. Now, puntahan natin si Administrator Josie. Talagang sa panahon ngayon, sabi nga ni Administrator kanina,
masyadong napakalawak pa rin ng pangangailangan ng ating Red Cross chapter, lalo na pagdating diyan sa pangangailangan ng dugo. Meron silang biomolecular laboratory, pero siyempre kailangan ng stockpile ng dugo. Pero paano natin, kamusta na po yung mga dating benefactor natin na administrator? Sa ating dugo po, yun po mula nung nagkaroon tayo ng COVID, unang-una nung April, doon po kami medyo nahirapan. Naku. Dahil sa daming protocols na kailangan nating sundin. Konti-konti lang po at hindi nakakapunta na ang ating mga walk-in donors sa ating opisina dahil may mga nakabantay na IATF at saka iba pa dyan sa mga checkpoints. Pero nung dahan-dahan po nating naisasagawa ang bloodletting activities, nagbibigay po tayo ng mga letters sa mga gustong magbigay ng dugo para pa-assess po nila sa ating mga checkpoints. So, yung ating mga ating mga stakeholders na dati-dating nakikipag-ugnayan sa atin para sa mga bloodletting activities, maski sa panahon ng COVID, talagang tinignan po nila at ginagawan nila ng paraan na tayo ay matulungan para makapag-collect tayo ng maraming dugo na para sa ating mga kababayan. Siguro, Administrator Josie, samantalahin nyo na ang pagkakataon na manawagan, hindi lamang sa buong Region 2, kundi sa buong sambayanan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Radyo Pilipinas sa pag-invite sa atin para makapag-join sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa hapon na ito. Ini-invite ko din po or sa lahat ng tagapakinig kung alam ko naman po na kuwan ang puso ng mga Pilipino, lalo na parating ang Pasko. Marami pa rin po ang dadating na tulong sa atin. Nararamdaman ko din po yan. Hindi lang po sa ating mga biktima ng sakuna, ng flooding, kundi din po sa lahat ng serbisyo na pwedeng ihatid sa ating kababayang mga Isabelin. Well, nagpapasalamat kami, Administrator Josie, sa pagkakataon na tayo'y nagkatalastasan dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross at lakip ang aming dalangin na malagpasan nating lahat itong hamon na ito ng COVID-19 at yung mga naganap na mga kalamidad sa ating bansa. Thank you very, very much for your time, Administrator Josie. More power to you at sa ating PRC Isabela chapter. Thank you din po sa Sir Francis, kay Ma'am Cora at saka si Sir Edison sa pag-entertain or pag-kwan natin sa hapong. Thank you po, Ma'am Josie. Kita tayo ulit dyan, Ma'am, sa Isabela. Nagkita tayo nung pumunta kami. O sana, hindi ko nakita to si Ma'am Victoria nung pumunta ako. Yes, welcome Habol kayong lahat dito sa Isabela. Administrator Josie, ihanap nyo ng partner si Edison dyan sa Isabela. Okay. Marami tayong single na mga volunteers dito sa Isabela. May mga advisors. Okay, sa Edison para naman ma-match natin yung ating mga dalaga dito sa Isabela. Yun. Okay, Governor Cora. Yes. Ang ating pong masasabi spiritual ko, message. It's really very reassuring kapag ang bisita natin sa Kalinga Hatid ng Red Cross ay yung mga chapter administrators mismo ng mga chapters para marinig kung ano yung kanang challenges at what have they done to pursue the goals and aims of Red Cross. Alam ko na I have been there, nakita ko sa Isabela when I was able to go there, ay mapapalakas pa ang chapter kapag there are more volunteers. Kasi kaya nga gusto nating palakasin ang Red Cross through volunteers
because we are depend on also on support, public support. We are not supposed to be part of government. We're an international humanitarian organization. Kaya very important na yung mga miyembro will feel they're part of an international organization. Kaya matuwa tayo. So ang parting words ko lang, magagawa natin ang lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kailangan makihalubilo tayo, imbitahin natin yung mga taong karapat-dapat na maging member ng Red Cross. Well, thank you very much, Governor Cora. At sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1, sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross, sa ngalan po ng ating kabalikat kaagapay, PRC Governor Cora Alma de Leon, at sa ngalan ni Edison Enriquez, ang ating co-anchor sa studio, ang inyo pong Kuya Francis, minsan pa, nagiwan ng mga katagang, get out and help make today a better tomorrow. God bless. Back to you, Edison. Okay po, susunod na po si Ma'am Vance Fernandez para sa kanyang programa. Magandang hapon po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation.